I find the respondent guilty. Ang hatol ko sa inyo, guilty. Convict. 20 senator judges hinatulan ng guilty si Chief Justice Renato Corona sa issue ng kanyang SALN. Pagtatapos ng impeachment trial, tinutukan ng publiko. Ilang empleyado ng SC napaiyak sa hatol. Pero Corona nanindigang wala siyang kasalanan. Desisyon ng impeachment court, balak na bang iapela ng kanyang mga abogado? 3 Pinay teaching aide kasama sa 19 na namatay sa isang nasunog na mall sa Doha, Qatar. Mga kaanak ng biktima, posibleng walang makuhang benepisyo. Usapang balik eskwela, 2 milyong Pilipinong bagets, malnourished daw, sabi ng DepEd. Baon tips para laging healthy ang inyong mga chikiling, alamin. High school student sa Pasig ginawang autograph book ang PE uniform niya. Estudyante, tinanggihang makapag-enroll. Halos isang buwang sanggol, muntik ng lapain ng mga aso matapos abandonahin sa isang plant box sa QC. At click sa internet. Yum 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 yum. Video ng asong hayop kung magsayaw ng tango. Silipin. Isang gabing puno ng balitaan. Ako po si Paolo Bejones. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ako naman si Cherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Partner, kumbaga, eto partner, kumbaga sa lalong basketball, tambak ang mga nag-acquit kay Chief Justice Renato Corona. 3 lang sila laban sa 20 senator judges na bumotong guilty ang punong maestrado. 3 article sana ang pagbobotohan pero sa issue pa lang ng SALN ni Chief Justice Corona, natapos na ang usapan. Honorable Senator Judges. Sumentro ang botohan ng mga Senator Judge kanina sa Article 2 o ang hindi umanong kumpletong pagdedeklara ng punong maestrado sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Buena mano si Senador Edgardo Angara na bumoto ng guilty. Full and deliberate omission, together with the magnitude of the amounts involved, amounts to culpable violation. Sagot naman ni Senador Joker Arroyo, i-acquit si Corona. Hindi niya raw kasi maisip na dahil lang sa SALN ay mapapatalsik ito sa pwesto. It is dangerous not to do what is right. When soon we shall stand before the Lord, I vote to acquit. Thank you. Noon. Hanggang sa huling araw naman ng paglilitis, sermon ang pabaon ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa prosekusyon. The Foreign Currency Act violates the Constitution. I was already hoping with all my heart that God would strike me dead. Mabuti pang mamatay ako bilang isang abogada nang sa makikinig ako ng mga rason na ganon. Git ni Santiago, hindi katulad ng treason o bribery, hindi impeachable offense ang kulang na deklarasyon sa SALN. Tanong pa niya, sino bang walang mali sa pag-file ng SALN? Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay at imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado at sa House of Representatives, tignan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Sa sobrang pagkairita ng senadora, nalimutan niyang ibigay ang kaniyang hatol. Kinailangan pa niyang bumalik sa podium para sabihin ang botong acquittal. Si Senador Cheese Escudero naman, guilty din ang hatol kay CJ Corona. Pero nagawa pa niyang purihin si Corona dahil sa pagpirma nito ng waiver para bulat-latin ang kaniyang bank accounts. Ika nga ni Congressman Fariñas, kung di natin pinapalusot si Chief Justice Corona, pues tayo din wag nang magpalusot. Agaw eksena naman ang pagboto ni Senador Lito Lapid, pero gaya ng iba, guilty din ang kanyang hatol kay CJ. Hindi po ako nagmamarunong dito. Ang ginagamit ko lang po dito, konsensya. Guilty din ang boto ni Senadora Loren Legarda. Katwiran niya, kung ang isang simpleng clerk of court ng Davao RTC na si Delsa Flores ay napatalsik sa pwesto dahil lang sa SALN, bakit hindi ang Chief Justice? Wala po akong nakikitang dahilan para po hindi ipatupad ang parehong batas na ito sa isang punong maestrado.
Sa kabuuan, 3 senador ang bumoto pabor sa acquittal ni Corona. Kasama dyan sina Senador Santiago, Arroyo at Marcos. 20 senator judge naman ang bumoto ng guilty. Kasama sina Senador Angara, Pia at Alan Peter Cayetano, Drilon, Escudero, Estrada, Gingona, Unasan, Lacson, Lapid, Legarda, Osmeña, Pangilinan, Pimentel, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar at si presiding judge Juan Ponce Enrile. Ganun pa man, hindi napigilan ni Enrile na pagalitan ang prosekusyon dahil sa kanilang sablay umunong preparasyon sa kaso. Seems that the case was being built up only after the charges were actually filed. Sa huli nanindigan ng presiding judge na hindi napatunayan ng depensa na walang sala ang punong maestrado. I vote to hold the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. Mean Los Baños, News 5. Pinag-aaralan na raw ng kampo ng depensa ang kanilang susunod na hakbang kaugnay ng guilty verdict ng impeachment court. Habang si Chief Justice Renato Corona tanggap na raw ang hatol kahit pa nanindigan siyang walang kasalanan. Hindi rin naiwasan ni Chief Justice Corona na muling pasaringan ng administrasyon na nagpatanggal sa kanya sa pwesto. I vote to hold the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. Guilty man ang hatol ng impeachment court kay Chief Justice Renato Corona, nanindigan ng punong mahistrado. Wala siyang kasalanan at ang nangyaring ito ay produkto lamang daw ng masamang politika. Sa isang statement, muli niyang ibinaling ang patutsada kay Pangulong Aquino na ginamit daw ang puwersa ng gobyerno kabilang na ang BIR, LRA, AMLAC at Ombudsman laban sa kanya. Hindi rin daw kaila sa kanya na maging ang kabang bayan ay ginamit para lamang daw sa mapanirang media campaign laban sa kanya at kanyang pamilya. Maging ang mga kaanak ni Corona, hindi na raw na sorpresa sa kinalabasan ng paglilitis. Kinakabahan ako na since na ang kalaban mo nga ay may resources, hindi na rin ako nagugulat sa naging desisyong ito. Inamin din ni Corona sa kanyang pahayag na lubos siyang nalungkot sa desisyon ng Senado. Pero nakuha pa rin niyang pasalamatan ng 3 senador na bumoto para ipawalang sala siya sa kaso. Hiniling din ni Corona, matigil na ang pamumulitika para na rin daw sa kapakanan ng bayan. Sa huli, sabi ni Corona, ipinapasa Diyos na lang daw niya ang nangyari sa kanya. Ang mga abogado naman ni Corona, wala raw pinagsisisihan sa nangyari. Ika nga ng lead defense counsel na si Justice Serafin Cuevas, they fought a good fight. Talagang ganyan ang labanan, may mananalo, may matatalo. Pero lubhang na sorpresa lang daw talaga sila sa 23 na resulta ng botohan. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng kampo ng depensa kung ano ang mga legal na hakbang na pwede nilang gawin kasunod ng desisyon ng Senado. Kabilang narito ang posibilidad ng pag-akyat ng desisyon sa Korte Suprema. And assuming that we can properly identify serious questions of law, then there would be ground to elevate the case to the Supreme Court. Because the final arbiter of all legal questions is the Supreme Court. Kanina, dumiretso ang defense team sa The Medical City sa Pasig, kung saan nakakonfine pa rin si Corona. Ang prosekusyon naman, wala nang ibang nasabi kundi... Tingin ko walang celebration na mangyayari, no? Because para sa akin, it was a very painful process. Maricel Halili, News 5. Sa ibang balita, 3 Pinay ang kasama sa mga nasawi sa sunog sa isang mall sa Doha, Qatar. Ang problema pa, posible raw walang makuha ang benepisyo ang kanilang kaanak dahil sila raw ay undocumented. Pinalot ang makapal na usok ang Villaggio Mall sa Qatar matapos tupukin ng apoy. Agad rumisponde ang truck-truck ng mga bumbero, tanker ng tubig at helicopter. Mabilis na nagsilika sa mga tao sa mall pero 19 na foreigner ang kasamang naabo sa loob. Kabilang na riyan ang 3 gurong Pinay na nagtuturo sa Chimpanzee Nursery School na nasa loob mismo ng mall. Sila'y sina Maribel Orozco, Margie Yekyek at Julie Ann Soco na namatay sa smoke inhalation. Kasama rin sa mga nasawi ang 13 paslit. We are sure for staff and kids because it's Monday now and all our kids is there. Aabot sa 17 ang isinugod sa ospital kabilang na ang Pinoy na si Michael Orozco. Ang isa pong Pilipino na kapatid po nung isa sa nasawian na nasa hospital but out of danger na po siya is being treated for smoke inhalation. Faulty electrical wiring ang sinasabing sanhi ng sunog. Reklamo naman ng ilang kaanak ng mga biktima, walang fire alarm o sprinkler ang mall. Ang
Ang masaklap pa undocumented workers sa mga biktima kaya posibleng walang matanggap na benepisyo ang kanilang mga kaanak. Pumapasok sila as through a businessman and visitor's visa, but eventually, i-convert nila yan sa working visa. Later on, pwede pong ma-regularize sila. At the same time, nakikipag-coordinate yung ating embahada sa mga authorities, kasama na yung employer doon at mall officers for possible death benefits. Posibleng abutin ng 1 linggo bago maiuwi sa bansa ang mga bangkay. Beverly Natividad, News 5. Usapang balik eskwela naman tayo. Dahil sa pina-autograph na PE t-shirt, ayaw nang pa-enrolin ang isang high school student sa isang public school sa Pasig. Ano kayang sagot dito ng Department of Education? Bit-bit pa ni Nanay Robely ng PE t-shirt ng kanyang anak nang sumugod sa DepEd Action Center. Mangiyak-ngiyak niyang kwinento, ayaw nang tanggapin sa San Joaquin High School sa Pasig ang third year niyang anak matapos mapirman sa mga kaklase ang uniforme. Nagalit daw ang principal dahil parang nabastos daw ang eskwelahan sa ginawa ng bata. Pero para kay Nanay Robely, sobra naman ang ipinarusa sa kanyang anak. Napakababaw naman po, ma'am. Wala naman po mga back subject ang mga bata. Tsaka po isang araw na lang po pasukan na po ng ninyong i-declare po ninyo, hindi na ninyo po tatanggapin. Agad tinawagan ng DepEd ang eskwelahan, pero di mahagilap ang principal. Sige ma'am, antayin po namin ma'am ha. Sinubukan din ng News 5 na kunin ang pahayag ng eskwelahan, pero ang sagot sa amin, hintayin na lang ang pagbabalik ng principal. Ang ending, nagpadala na lang ng sulat sa kanya ang DepEd para ma-aksyonan ang reklamo. Sa mga alituntunin kasi ng ahensya, bawal tanggihan ng sinumang bata na gustong pumasok sa public school. For sure, matutulungan natin sila, no? Kasi hindi naman natin pwedeng pabayaan na hindi makapasok yung bata sa eskwelahan. Alamin din natin kung ano talaga ang nangyari din. Isa lang ito sa mahigit 200 reklamong natanggap ng DepEd sa 2 araw ng kanilang action center. Karamihan sa mga reklamo tungkol sa mga bayarin sa eskwela. Pumapangalawa yung mga kulang ang requirements dahil may utang sa dating pinapasukan at sumunod yung mga tanong tungkol sa K-12 program. Patuloy na tatanggap ng mga reklamo ang DepEd Action Center hanggang sa Hunyo 8. Zai Feniza, News 5. Naging mainit na topic ang hato kay Chief Justice Renato Corona sa social media. Hindi ng aktor na si Ping Medina nang magsimula si Corona ng magmukhang kawawa-awa, alam na niyang mako-convict siya. Para naman sa indie actress na si Mercedes Cabral, na-convict man si Corona, best wishes pa rin daw sa kanya. Hirit naman ng politiko si Gilbert Remulla, wala daw excuse si Pinoy ngayon para hindi resolbahin ang problema sa kakulangan ng trabaho at kapayapaan. Kanina rin po, naging trending topic ang Buy Corona. Worldwide po yan. May mga natuwa na gumagana pa rin daw ang hustisya sa bansa. Meron din namang humirit na hindi sapat ang rason ng senator judges para ma-convict si Corona. Hirit pa ng isang netizen, worth it ba ang paggastos ng 5.8 million pesos para sa trial? Belta nga ng ilan, na-convict nga si Corona, sardinas pa rin daw ang ulam nila. Nag-hit din sa social media ang speech ni Senador Lito Lapid. Marami raw nagulat dahil honest daw ang kanyang speech. Naging trending topic din ang banat ni Miriam na I thought I was unlimited. Pero alam mo, Cherry, Paolo, yung mga netizen, sila ay for conviction, karamihan sa mga nakita natin. Pero natutuwa sila na ipinaalala doon ng maraming mga senator judges yung kakulangan naman ng prosecution, at pati na rin ng 188 na pumirma doon sa na parang minadali nga daw at maraming mali doon sa reklamo. So, isa pang pinuna nila ay dapat daw pagkatapos nga nito ay magtrabaho na ang lahat kasama na ang Malacanang. Balik muna sa inyo. Salamat, Jovi. At hindi lang yan. Tingnan natin kung ilan sa kanilang pipirma doon sa magic waiver na yan. Susunod, halos isang buwang sanggol, muntik ng lapay ng aso matapos abandonahin sa isang plant box sa QC. Huling araw ng impeachment trial, tinutukan ng publiko. Ilang empleyado ng Supreme Court na paiyak pa sa hatol sa kanilang punong maestrado. At nakakita na ba kayo nito? Larong football pero ang mga player nakasakay sa kotse. Paano kaya nangyari yan? Abangan po natin sa pagbabalik na